Napangisi sa Aris nang papasok pa lamang siya sa bakuran ng bahay na Aling Kirara, ay narinig na niya ang pag-atunggal nito sa mikropono. Nasa kalagitnaan na ang pagdiriwang ng kaarawan nito. Karamihan sa mga bisita nitong kalahati yata ay mga kamag-anak, ay may hawak ng kanya-kanyang bote ng beer o baso ng alak. Heto na pala si Aris eh. Kompleto na ang Peter Sans. Oy Kirara, tumigil ka na riyan. Ito mga professional na ang pakantahin mo. Wika ng asawa nito na si Mang Dario. Tumingin din ito sa kanyang gawi dahil sa ingay na nalikhan mga bisitang nakapansin at bumati sa kanya. Magandang gabi po Mang Dario. Bati niya. Nilapitan at tinakbayan siya nito. Kumusta ka na iho? Mabuti ho. Nakangiti niyang sagot. Ito ang paboritong gwardiya nila noon sa St. Peter College. Noong nag-aaral pa lamang siya ng kanilang mga kabanda, kapag naiiwan nila ang kanilang mga ID, ay pinapapasok pa rin sila nito sa gate. Sa kabila ng mahigpit na policy ng eskwelahan na no ID, no entry. Walapitin sila sa asawa nito na si Aling Kirara, na cook naman sa school canteen. Palagi silang may dagdag ng mga pagkain in-order kapag ito ang nagsisilbi. Dahil malapit silang lahat na miyembro ng banda sa mag-asawa, ay hindi nila napahindian ang imbitasyon ng mga ito para sa kaarawan ng Aling Kirara. Kisahod ang nag-freak out ang manager nila na si Vito dahil sa kabi-kabilang mall tours at station guesting nila ay baliwala sa kanila. Sa halip na magpahinga, ay pumunta sila sa selebrasyon. Inaabot niya kay Aling Kirara ang kanyang regalo. Pagkatapos, ay giniya siya ni Mang Dario sa mesang inuupuan nito at ang tatlo pa nito mga kabanda. Hay salamat, nandito ka na. Eksaheradong sabi ni Lee. Dumating na rin ang VIP. Sinong patay naman ang ngayon ang inaagawan mo ng karo? Sabi ni Gabe. Ayaw magpaiwan ni J-Lo eh. Wika niya sabay ngisi. Gusto pang sumama. Baka raw kasi mababae ako rito. Hindi na bago sa kanyang mga kagrupo ang pagiging late niya, kaya madalas ay mas maagang call time na ibinibigay nito sa kanya kapag may concert o show sila. Hindi niya sinasadya iyon, pero gustuhin mo niyang dumating na mas maaga ay lagi nakakaroon ng dahilan para maantala siya. Katulad kanina, nasa daan pa lamang siya ng mamataan na nakatayo sa tapat ng isang convenience store si Rachel. Natural, napuntahan niya ito dahil matagal na itong hindi nakikita. Pero dahil traffic, ay natagalan siya maka-U-turn. Pero hindi na tuloy na abutan ng dalaga. Pumasok pa rin siya sa convenience store. Isang oras siya naghahanap sa loob ng convenience store at sa ilang katapat na commercial buildings sa pag-asang makikita niya ito. Pero nabigo siya. Nagduda siya na baka hindi si Rachel ang kanyang nakita. Malamang ay kamukha lang iyon dahil sa kanyang huling balita ay abala ito sa pag-aaral sa Amerika. At tila, wala pa rin itong balak na bumalik sa Pilipinas. Man, give it a rest. You know the girl is already mine. Kata-text nga lang niya eh. Umiling-iling na hiritili. I hate to burst your bubbles, man. But that J-Lo you are with is a fake. Nasa bahay ko totoong J-Lo. Katatawag nga lang niya eh. Pinapauwi na ako. Nakangising biro din ni Jed. Talaga? Teka, masabi nga iyan kay Dria. Wika ni Gabe. Binunot ito ang cellphone sa bulsa at saka idinayal ang numero ng asawa ni Jed na fraternal twin naman ni Lee. Walang ganyanan. Mi amigo, pari ko, my friend. Mapaparusahan na naman ako niyan eh. Napapakamot sa ulong sabi ni Jed. Naglilihi si Dria. Sa malas sa swerte, depende kung sino ang tatanungin. Si Jed, ang pinaglilihihan nito. Natatabang pabirong sinundok na sa dibdib si Jed.
Nakakahiya ka man. Underdesaya ka pa rin. Katulad itong si Gabe. Pangaasar niya rito. Tumingin sa kanya si Gabe. Ngumiti ito. Parang sinasabi nitong humanda siya dahil darating din na babaeng kanyang katapat. Ha, sige lang Aristotle. Manira ka ngayon. Mamaya kapag nakita mo kung sino ang kausap niya na Regine sa loob, ikaw ang lagot sa akin. Kumunot ang kanyang noo. Tila may alam ito na hindi niya alam. Hindi pa paniwalaan ni Rachel ang sarili mga mata nang makita niya ang matangkad, mistiso, at ubod ang kisig na lalaking kapapasok lang sa bahay ng mga bunyi. May hawak itong isang bote ng Red Horse at isang walang lamang plato. Si Aris. Wala sa pagkakaupo niya sa pabilog na dining table sa loob ng kusina, ay nakikita niya ang mga pumapasok sa front door ng bahay. Pero kailangang lumingon pa kaliwa ang sinumang nasa sala upang makita ang loob ng kusina. At dahil abala si Aris sa pag-entertain sa mga pagbati at tanong ng mga matatandang babaeng nasa sala, malaya na itong napagmamasdan. Mahigit 2 taon na ang nakakalipas mula nang hindi sila magkita. Sa malas ay hindi naging maganda ang paghihiwalay nilang dalawa. Sa nakikita na niya ngayon dito, naging mabuti ang lumipas sa taon para dito. At 26, he had been lean and lanky with an easy grace that made his body move in fluid motion. His laughing chocolate brown eyes had a perpetual mischievous look in them na laging sinasabayan ng pilyo nitong ngiti. Sa kabila ng brown leather jacket na suot ito, ay nakakatiyak siya. Hindi ito ganoon kapayat. Nakaumbok ang pectoral muscles and abs ito sa suot na puting t-shirt. Even, his face changed slightly dahil sa animong balbas sa panga nito at ang bigay ayon sa binata na mas lalaki nitong anyo. Mahaba pa rin ang tubig na buhok nito. Noong maghiwalay silang dalawa, ay tinawala itong balak na magpahaba ng buhok. Hindi niya alam kung gusto niya ang buhok nito ngayon. Nakaka-insecure kasi. Tila mas alaga pa yun sa parlor kaysa sa kanyang buhok. Makintab at malambot iyon na parang ang sarap suklayin ng mga kamay niya. Uy, mahipan ka ng masamang hangin dyan. Habang buhay ka ng dilat, sige ka. Natatawang sabi sa kanya ni Regine. Sinikopasen ito. Nakatulala ka na dyan kay Aris. Regino, ang totoo nitong pangalan. 10 taong gulang ito na magtapat ito sa mga magulang. Tungkol sa kakaibang nadarama nito sa sarili, nagbiro pa ito nagkamaliro sa gender na ipinarehistro sina Aling Kirara at Mang Dario sa birth certificate nito. Dahil mabait ang mga magulang, hindi ito nahirapang ipaunawa ang tungkol sa pagiging gay nito. Mula noon, ay mas nakalala ito bilang Regine kaysa Regino. Nagulat lang ako. Hindi mo naman sinabing darating pala siya. Palusot niya ang pagbaling dito. Nakita mo namang nandyan, si Nali. Natural, hindi pwedeng absent si Aris. Ang gwapo niya lalo ngayon ano. Kinikilig itong sabi. Ngumiti siya bilang sagot. Ang ate Celeste nito ang talagang best friend niya at siya nag-imbita sa kanya na malamang nakabalik na siya sa bansa. Pero dahil abala sa pagkapatulog ng mga anak nito si Celeste, ay si Regina muna ang umestima sa kanya. Lahat ng latest news tungkol sa mga taga San Pedro ay naikwento na nito. Pero wala itong binabanggit na tungkol kay Aris. Maraming nais kumausap at mangumusta ka ng Lee, kaya maliban sa sandaling pagbabatian, ay hindi na nakausap ng matagal ng mga ito. Nasorpresa siya na naroon ng mga ito. Sa pagkakaalam niya, ay hindi sa San Pedro nakabase ang banda ng mga ito. Hi Regine, nakakatuwa ang mga tiyahin mo. Mga rock fans din pala sila. Masiglang bati ni Aris nang pumasok sa kusina. Dumiretso itong lababo at ibinabaro ng hawak ng plato. Tila ba hindi siya nakita. Sumandal pa ito sa lababo roon. Pinagkrus ang mga paa
at saka uminom ng beer ng boteng hawak nito. Mismo, pero wag ka. Kung hindi lang kayo taga San Pedro, nung ka na makikinig daw sila sa mga klase ng inyong tugtog, nakakabingi raw. Pero paborito nila yung isinulat mo sa third album ninyo. Beloved Betrayer yung title. Wika ni Regine. May pagkatakang sumilyap ito sa kanyang gawi. Wari nagtataka rin ito dahil hindi malamang siya pinapansin ni Aris. Pinagmasdan siya ni Aris. Base sa ginagawa niyang pagtuon ng atensyon kay Regine, ay nahinuhan niya. Sinasadya nito na ignorahin siya. Sa paglipas ng mga taon, ay hindi pa rin pala nawawala ang pagiging childish nito. Hello Aris, how are you? Siya ang unang bumati rito. Kunwari ay nagulat at lumigon ito sa kanyang gawi. Excuse me, kilala ba kita miss? Naipaklala na ba tayo sa isa't isa? Pagsusuplado pa nito. Tumasang sa nitong kilay bago binalingan si Regine. Kaibigan mo? Alanganin ang pangiti ni Regine. Mababakas sa mukha nito ang pagkataka. Malamang ay hindi na ikwento rito ng kanyang ate ang tungkol sa pag-aaway nila ni Aris noon bago siya umalis papuntang Amerika. Kaya wala itong alam na mahigit 2 taon na silang walang komunikasyon ng binata. Nakakatawa Aris, matabang niyang pakli. Tinignan siya nito. Blanco expression ng mukha. Nagkibit balikat lang ito kapag Juan ay nagpaalam kay Regine. Kahit pabalat bunga, ay hindi malamang siya tananguan. Hindi tuloy niya alam kung maasiwa o mapipikon sa inakto ng binata. Umaasa siya na sa muli nilang pagkikita, may isang tabi nito kahit papaano ang galit sa kanya at babatiin siya nito sa sibil na paraan. Saglit lamang siya nag-alangan kung susundan ba ito o hindi. Kapag kuha nito mayo siya mula sa silya at nagpaalam kay Regine na halatang naguguluhan pa rin. Naabutan niya si Aris. Ilang di pa na ang layo mula sa mesong okupado ng mga kabanda nito at ang ibang kamag-anak na Aling Kirara. Nakita mo na si Rachel man? Tanong dito ni Jed. Kausap siya ni Regine sa kusina, Aris. Sabi ni Gabe. Nakita ko na siya. Bali wala nitong tugon. Halatang hindi nito namalayan. Nakasunod lang siya. Marahil, at dahil natatakpan siya na malalapad na balikat ito, kaya hindi rin siya napapansin ng mga kaibigan nito. Ba't ang bilis mo? Nagtatakang tanong ni Lee. Akala ko pa naman ay may, we both are so excited cause we're reunited. Hey, since kayo, pakantang sabi nito sa mga linya ng lumang awit na reunited. Nakikanta na rin sina Jed at Gabe. Hindi pansin ng tatlong nagkokoro na wala sa mood na makipagburuan si Aris. Oh, heto na pala si Rachel eh. Aalis na ba kayong dalawa? Loko, Aris. May request pa si Aling Kirara sa atin. I-postpone nyo muna ang lovers reunited ninyo. Ani Trick. Ito ang unang nakapansin sa kanya. Tumayo ito mula sa silya at iginiya siyang paupo sa bakanting silyang katabi nito. Join ka muna sa amin ni Rachel. Magkasalubong ang mga kilay na tinignan siya ni Aris. Nababasa niya sa mga mata nito ang magkahalong iritasyon at pagkabungnot. Pero hindi nito maawat ang mga kaibigan na nagkanya-kanya ng interview sa kanya. Kwentuhan mo naman kami, Rachel. Ang tagal mo rin sa Amerika. Sabi ulit ni Trick. Kumusta ang Canada? Canada pa rin ba? Wika ni Lee. Seryoso ang anyo nito, pero halatang nagloloko lang. Sa stage siya nagpunta. Pagkatama rito ni Jed. Oo nga, sabi ko nga, porke magkakaanak ka na, ay nawawalan ka na ng sense, Sanchara. Paingon sa sabi ni Lee. Bumaling ito sa kanya at tanong ni Joe nang ngumiti. Inilaga nito ang mga maning ibinato rito ni Jed.
So Rachel, kumusta ang Canada? Sa pagkakatanda niya ay persona non grata siya sa mga kaibigang ito ni Aris noon. Nung huling bumalik siya sa bansa, nalaman kasi ng mga ito noon, siyang dahilan na muntik ng pagkalumpo ni Aris pagkatapos mabangga ang sasakyan nito. Subalit nakalimutan na nito ang mga iyon. Mainit kasi ang pagtanggap ng mga ito sa kanya na animo, long lost friend siya. Kung sana ay ganoon din si Aris. Tahimik lamang itong humili ng silyang malayo sa kanya at inabala ang sarili sa pagpalakpak at pagsipol sa babaeng kumakanta sa videoke kahit pasintunado iyon. Well, hindi talaga siya umaasa sa isang milagro na sa kanyang pagbabalik. Hindi na masisisi si Aris sa pinapakita nito ang kalamigan at galit sa kanya. Pero sana, kahit katiting, ibigyan siya nito ng pagkakataong mabawi niya ang pagkukulang at kasalanan niya rito. Malayo sa stage, ang piniling mesa ni Rachel upang hindi kaagad siya mapansin ni Aris habang kumakanta ito sa entablado kasamang house band ng bar na pag-aari nito. Hindi sila nagkausap ng matino sa birthday ni Aling Kirara dahil si Dido itong umiwas sa kanya. Ngayon ay hindi na siya makakapayag na muling iwasan ni siya nito. Malaking parte ng dahilan na paghihiwalay nila noon ay dahil sa kanya. Kaya obligasyon niya ngayon ang maunang umaksyon para pareho nilang mabawi ang lahat ng mga taong sinayang nila at nawala dahil sa kanilang mga desisyon. She was already in the US when she got over her anger at what she thought he did in order to keep her with him. Nagalit siya sa ideyang minamanipula siya nito na parang puppet para lamang mapigilan ang pangarap niya dahil sa pagnanais ito na hindi sila magkalayo. Noong una ay nagduda pa siya kung bakit parang napakadali lamang para dito na sumang-ayon sa plano niyang pag-alis. She expected him to argue firstly, knowing how much he loved her and disliked the idea of being apart from her. Kaya nakala niya noon, yung pagkakahuli sa kanila ng Kuya Adam niya at ang desisyong ipakasal silang dalawa, ang talagang plano nito para pigilan siya. Marami siyang mga salitang binitawan na hindi maganda. Ang tanging hangad namang niya noon ay masaktan ito, gaya ng pananakit ito sa kanyang damdamin. Wala pa siyang 2 buwan sa Amerika, ay bumalik din siya kaagad sa Pilipinas. Sinubukan niya itong tawagan, pero hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Kahit pa ang kanyang mga sulat, ay pinababalik ito sa kanya. Kahit ang umuwi siya upang personal na ayusin ang hidwaan nila at humingi ng tawa dito, hindi rin siya hinarap nito. Ang mami nito ang sumalubong sa kanya, galit at ang aakusa. Umalis ka na, Rachel, at baka hindi ko mapigilan ang aking sarili. Pasinghal itong sabi sa kanya. Naglalatang ang puot sa mga mata nito at boses. Ibang-iba ang anyo nito sa pagkakakilala niya rito noon. Marahil ay dahil sa galit sa kanya. Akala ko mahal mo ang anak ko, pero bakit iniwan mo siya? Alam mo ba, na-aksidente siya at muntik na maging baldado ng araw na habulin kaniya sa airport. Natigagal siya sa narinig. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa pangyayaring iyon. Nakikiusap po ako sa inyo, Tita Becca. Gusto ko humingi ng tawad kay Aris. Hindi ko gustong saktan siya. Nandito ho ako para ayusin ang lahat ng sinira ko. Pag makaawa niya, lumuhod siya sa harapan nito. Tila nabagbag ang damdamin ng ginang. Pumayag ito sa kanyang pakiusap. Pagpasok niya sa silid ni Aris, inabutan niya itong kahiga sa kama at may semento ang kanang paa. Ipinagtagbo yan siya nitong paalis. Sa pag-alaalang pilitin nitong tumayo para lamang mapaalis siya, ay napilitan na rin siyang sundin ang pakiusap ni Tita Becca. Hindi yun ang unang beses na sinubukan niyang humingi ng tawad kay Aris, pero matigas ang pagtanggi nito na makaharap siya. He was bitter
and he was angry. While she was desperate and guilty as hell, kasalanan niya ang lahat. Hindi na ito pinagkatiwalaan. Pinagdudahan niya ito at inisip na makakaya nitong gumawa ng ganoon na kababang trick para paikutin at pasunurin sa gusto nito. Kasalanan din niya iyon dahil iniisip niyang mas importante ang kanyang pangarap kaysa pag-ibig ni Aris. Thank you so much for coming here tonight. Napatingin siya kay Aris na magsalita ito sa mikropono. Nilibot ito ang tingin sa audience. Nakadama siya ng pagmamalaki na magpalakpakan ng mga tao na halatang nasiyahan sa performance ito. Karamihan sa mga naroon ay babae at nakakatiyak siya. Hindi lamang sa boses ni Aris, humahanga ang mga ito, kundi maging sa kagwapuhan ng binata at kakisigan. To end our show for tonight, I would like to offer you a song that has a very special meaning to me. It was the music I played at my 26th birthday party, the night I mistook infatuation for love. Just like any other stupid man, what I believed to be the real thing wasn't truly the love of a lifetime we're all waiting for. Luckily, I realized that before it was too late. Sabi nito, na biglang dumako sa kanyang gawi ang paningin. Hindi niya inaasahang alam pala nito na naroon siya. She couldn't mistake the look of pure revulsion in his eyes as he stared straight at her. The way I feel for you makes me weak in your eyes, but love, I've never been wise. And I need you to make me strong, to know with you, I'll always belong. Aris, please wait. Pahabol na sabi ni Rachel. Sumunod siya rito na lumabas ito ng back door ng bar. Patuloy pa rin ito sa paglalakad, patungo sa kotse nito. Pinigilan niya ito sa braso. Anong kailangan mo, Rachel? Kalmado at walang emosyon ang tinig nito. Maging ang tingin na pinupukol sa kanya. Kumirot ang isang bahagi ng kanyang puso sa malamig na pagtrato nito sa kanya. Closure, Aris. I want a closure between us. Gusto kitang makausap, kahit minsan lang, para linawin ang mga bagay na isang taon na nagpapasikip sa akin. Sagot niyang tinuro pa ang kanyang dibdib. Nagsisinungaling siya dahil hindi lamang closure ang gusto niya, kundi isa pang pagkakataon para sa kanilang dalawa. Pero nakakasiguro siya, hindi ito sasama sa kanya. Sa nais siyang pagdalhan dito, kung iyon ang kanyang isasagot. She wanted so much for him to take her in his arms again, to kiss her senseless, and never let her go again. Nakita niya ang kalituhan sa mga mata nito. Sa huli, ay nanalo siya dahil tumango ito. Pero mga kukang pagkatapos ito, ay hindi ka na ulit magpapakita pa sa akin. Wika nito, I don't know if I could do that, Aris. Wika na lang niya. Nagawa mo nga sa isang taon eh. Mapait ang ngiti nitong sabi. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan. Naroon ang kotse ko. Wika niya. Sumunod ka na lang sa akin. Umiiling nitong sabi. Hindi man ito sinabi ay hindi ito pumayag nang siya magtakda ng lugar na kanilang pupuntahan para sa kanilang pag-uusap. Ang akala ni Rachel, sa isang exclusive restaurant sila magtutungo ni Aris. Nagulat pa siya nang sa tapat ng isang bagong gawang bahay, sa isang exclusibeng subdivision ito inihinto ang sasakyan. Nice house. Ipinagawa mo? Usisa niya. Ganoon na lamang ang pagsisikap niyang gawing kaswal ang kanyang boses. American style ang halos lahat ng mga bahay sa subdivision iyon. Walang gates. At malalawak na lawn. Gayun din ang bahay ni Aris. Pero sa loob niyon ay wala pang mga gamit. Naaamoy pa rin niya ang mga ginamit na pintura. Yes, this is my dream house. Sana lang magustuhan ng bride ko. Tugon ito. Tumuloy ito sa dining room
kung saan meron pang pang-apat ang mesa. Natigilan siya. Pakiramdam niya ay huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Nung siya ay nasa Amerika, ay hindi siya tumigil sa pagtatanong sa mga kaibigan tungkol sa aksidenteng kinasangkutan nito. Pero walang nabanggit sa kanya sina Celeste tungkol sa balak na pagpapakasal ni Aris. Hindi na dapat siya babalik sa Amerika, pero nang paulit-ulit siyang pagtabuyan nito, ay pinayuhan siya ng mga kaibigan at ni Tita Becca at maging ng kanyang mga kuya na palipasin muna ang galit ni Aris bago niya muling subukan na lumapit dito at humingi ng tawad. Dapat ay sa susunod na taon pa ang kanyang uwi. Mahirap kalabanin ang kanyang sarili. Mula pa noong unang beses na nagtungo siya sa Amerika, ay paano ang paghiyaw ng kanyang puso na bumalik siya sa Pilipinas. So, magpapakasal ka na pala, sabi niya. Malapit na. Gusto ko ang mapapangasawa ko ang pumili ng mga furniture para dito. Baka kasi hindi niya magustuhan ang mga pipiliin ko, kaya mas mabuti, sabay na lang kaming pumili. Tumango lang siya. Wala siyang maiisip na sasabihin. Ganun pa talaga ito kamanhid. Idinidiscuss pa sa kanya ang tungkol sa plano nito at dinala pa siya sa bahay na magiging tahanan nito at ang babaeng papakasalan nito. Siya dapat ang papakasalan ni Aris kung natuloy lamang ang plano nila noon. Ngaling-ngaling mapamura siya nang maramdam niya ang pag-iinit ang kanyang mga mata. Hindi siya pinakinggan nito noon na magmakaawa siya rito. Ano bang naisip niya? At umaasa pa siyang pakikinggan ang kanyang sasabihin. Tapos sa silang dalawa, may iba na itong mahal. Kahit masakit, ay kanyang kakayanin at tanggapin iyon, katulad ng ginawa niya noon. I see. Well, I guess I better go. Ano yung humakbang palabas ng bahay? Ayaw na niyang magtagal pa roon. Nagbabadya na kasing tumulo ang kanyang mga luha. Akala ko ba may sasabihin ka? Bakit nagmamadali kang umalis ngayon? Biglang sabi nito. Kulang sa interes ang tono. Tila pumasok ito sa kusina dahil narinig niya ang tunog ng mga nagbubugo ang baso at kalansing ng mga kutsara at tinidor na marahil ay inihahanda nito. She smiled humorlessly. Bakit nga ba magkaka-interes pa ito sa kanyang sasabihin? Para dito, ay bahagi na lamang siya na nakaraan nito. Napaka-special nga siguro ng babaeng ipinalit ito sa kanya. Ang isip at katawan lamang niya ang tumanda sa nakalipas na taon. Pero ang kanyang puso ang nanatili pa rin sa panahon kung kailan nagkaroon sila ng relasyon. Ito pa rin ang kanyang minamahal. Gusto niya ng closure at mukhang iyon na nga ibinigay sa kanya ni Aris. Baka isipin mong nilalasing kita kapag wine ang pinapainom ko sa iyo. Kaya ako na lamang ang magwa-wine. Orange juice na lang para sa iyo. Anito, nang lumabas ang kusina. May dala itong tray na may lamang bote ng alak, isang pinsel ng orange juice, 2 baso, at platito ng chocolate chip cookies. Ibinaba nito sa mesa ang tray. Ipinagsalin siya ng juice sa tall glass. Ibinaba nito iyon sa kanyang harap. At saka nagsalin ng whiskey sa baso nito. So tell me about this closure you're talking about. Kapag kuwan ay sabi nito, kumuha ito ng isang peraso ng chocolate chips cookies at kinain iyon. I never did get to tell you. I'm sorry for what I've done. Hindi mo ako pinakinggan nang una akong bumalik. Wika niya. Wala iyang lason, kaya kumuha ka na. Nakataas ang sangkailan nitong sabi. Parang walang narinig sa kanyang sinabi. Napilitan siyang kumuha ng cookies. Tinitigan lamang niya iyon. Let's get straight to the point, Rachel. Hindi kita pinakinggan noon dahil sa aking tingin ay bumalik ka lang dahil sa guilt mo sa nangyari sa akin. Sino matutuwa roon? Patago kang umalis ng bansa. Kung hindi pa napilitang umamin si Dwayne sa amin na mga kuya mo,
ay hindi pa namin malalaman na paalis ka na raw pala ng araw na iyon. Obviously, matindi talaga ang iyong determinasyon na makaalis ng bansa, wika nito. Sinalubong niya ang tingin ni Aris. May nakita siyang pait sa ngiti ng mga mata nito. Nakagat niya kanyang ibabang labi at saka siya napayuko. Sinaktan niya ito noon. Kahit nasasaktan din siya, sa kanya naging pasya. Nasa kanyang lahat ng sisi, wala rito. I'm sorry, Aris, pero hindi ako bumalik noon dahil sa iyong aksidente. Nalaman ko na lang ang tungkol doon. Nang narito na ako ng bansa, bumalik ako dahil na-realize ko nagkamali ako sa pag-aakusa sa iyo. Wala akong maibibigay na paliwanag, maliban sa natakot ako na kapag naikasala tayong dalawa, ay tuluyan mo na akong pipigilan sa trabaho ko. Kahit wala kang sinasabi, alam ko, hindi ka sang-ayon sa aking trabaho. Alam ko madalas, nag-aalala ka dahil sa panganib, nakaakibat noon. I panicked, and I doubt you. I'm so sorry. Aniya, sa garalgal na boses. Sa kabilang mahigpit niyang pagpipigil sa sarili, ay hindi na napigilan ang pag-alpas ng kanyang mga luha. Bumuntong hininga ito. Kay mama mo pala nalaman ang tungkol sa aksidente ko. Ang akala ko umuwi ka noon dahil guilty ka sa nangyari sa akin. Yun ang dahilan kaya kita pinagtabuyan. Nang malaman ko na ang totoo, ay tinawagan kita. Nagpunta ako sa bahay niyo dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Kay Tita Magda ko na lamang nalaman na bumalik ka na ulit sa Amerika. Nagangat siya ng mukha at tinitigan niya ito. Hindi nabanggit sa kanya ng kanyang mami Magda ang tungkol sa pagpunta sa kanila ni Aris. Gusto sana kitang puntahan noon sa Amerika, pero ang sabi ng mami mo, ay hayaan na lamang daw kita muna roon. Hindi rin daw siya sang-ayon sa ginawa ni Kuya Adam na pangunguna sa iyong desisyon, sa ating desisyong magpakasal noon. Kung talagang mahal daw kita, ay makakaya kong hintayin kung bumalik ka kung kailan handa ka na. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanggagapin nito ang kanyang kamay. Sinunod ko siya na naisip ko, tama na ang sakit na naidulot ko sa iyo. You came back before and was prepared to let your dreams go for me. I couldn't do anything less to show that my love for you is just as deep and true. Hinayaan mo na kitang gawin ang gusto mong gawin sa Amerika. Pero ngayon, nakahanap ka na ng ibang mamahalin. Wika niya sa mapait at tinig. Sinaid niya ang laman ng baso at tila biglang nanuyo ang kanyang lalamunan sa magkakahalong emosyong kanyang nadarama. Nanatili itong tahimik. Sinaid din ito ang laman ng baso kapag kuwan. Sinalinan ulit nito ng juice at whiskey ang baso nila. Humugot ito ng malalim na paghinga at sa kanyang pagkabigla ay lumuhod sa kanyang tabi. Maaring iyon ang huling pagkakataon. Magkakausap sila ng ganoon kaseryoso. It would be some sort of goodbye for her. The formal closure of a relationship that she now knew she would forever haunt her. It made her want to cry. Natutokso rin siyang pakiusapan ito na huwag pakasalan ang babaeng tinutukoy nito. Gusto niya humingi ng isa pang pagkakataon para sa kanilang dalawa. Dahil noon ay lubos na niyang naamin sa kanyang sarili. Umaasa pa rin siyang magkakabalikan sila. Ngunit paano ba siya magmamakaawang mahalin ito kung ubos na ang pag-ibig nito para sa kanya? Well, I can't say it's alright na nagkahiwalay tayo. Pero parte na rin siguro iyon ng paglalimpang muli ng ating relasyon. After all, if I still have you in the end, then nothing else matters. Wika nito. Bumugay ito ng hangin bago tumayo at saka inilahad ang kanyang kamay sa kanyang harapan. Kumunot ang kanyang noo. What do you mean? If you still have me? Balak mo akong gawing kirida. Gusto mong gawin kong balo ka agad ang papakasalan mo bago pa kayo ikasal. Paasit niyang sabi. Galit ang tinabig ang kamay nito at saka na may wang.
Sino ba ang nagsabing balak kitang gawing kirida? Hindi ako ganun katakot sa mga kuya mo, pero wala pa rin akong balak na mapulbos ang lahi ko bago ko pa may pasa sa mga anak mo ang pangalan ko. Nagdoble ang bilis ng tibok ng kanyang puso habang nakatitig siya rito. Sino bang sinasabi mong ititira mo rito? Paniniyak niya. For God's sake, huwag mong sabihin mong papakipot ka pa, Rachel. Halos inamin mo na ring mahal mo pa rin ako. Maawa ka naman. Ang tagal ko lang nabubuhay na parang isang pare. Halo-halong emosyon ang nababasa niya sa anyo nito. May pagkatampo, pagmamakaawa, at exasperation. At sa iyong tingin ay makakaya ko pang maghintay. Kapag kuwan ay sabi niya, parang luka-luka siya na naiiyak at natatawa. Warang iyon lamang ang hinihintay nito mula sa kanya. Dali-dali siyang nalipitan nito at niyakap na mahigpit. Siniil ito ng halik ang kanyang mga labi. His kiss contained a year and a half worth of longing, pain, loneliness, and most of all, his enduring love. Marry me, Rachel, love. Maso yung wika nito. Kahit bukas din mismo, mabilis siyang sabi. At muli ay nagsalo sila sa napakatamis at nakapugtong hiningang halik. Hindi na sila naghintay pa ng matagal na panahon. Kagad nilang inayos sa kanilang pagpapakasal. At ngayon ay may bahay na siya ni Aris, ng pinakamamahal niyang si Aris. Dito na po nagtatapos ang kwento na ng Aris at Rachel. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming pong salamat. God bless everyone.